Alright mga kababayan, no, medyo malungkot lang tong magiging reaction video natin dito nga sa nakita nating mga litrato na kumakalat ngayon sa social media kung saan isa ata to sa mga apo ni dating Pangulong Duterte na nagngangalang Lance Duterte, no, na nagpost po sa kanyang Facebook page na ito nga pong ancestral house na tinitirahan po ni Tatay Digong ay house and lot for sale na po, no. At ito po ay nakapaskil ngayon dyan sa tapat ng gate. So hindi natin alam kung may katotohanan nga ba ito o may naglagay lang ba nito sa kanilang gate. So abangan pa natin yung mga susunod na balita patungkol dito, no. Pero kung magkataon na ito ay totoo na ipinagbibili na, no, so marahil talagang kinakailangan po ng malaking halaga ng dating Pangulo dahil nga po dito sa kinakaharap niya pong kaso na crimes against humanity dito nga po sa ICC, kung saan napakarami pong mga abogado ang kinakailangang bayaran, no, para tumayo bilang abogado ni Pangulong Duterte. At isa na nga po dyan si Attorney Nicholas Kaufman, no, na hindi naman natin alam kung magkano yung kanyang fee, yung professional fee na tinatawag dyan. Lahat yan may bayad mga kababayan. And also bukod pa dyan ay yung mga pamasahe, yung mga ginagastos po ng mga kamag-anak ni dating Pangulong Duterte sa pagpunta dyan sa ICC, no? Kasi hindi pwedeng mawalan ng kasama itong si Pangulong Duterte. Lagi pong may kapalitan yan. It's either kapag bibisita si VP Sara Duterte, siya po yung mangangalaga kaya Tatay Digong, no, ng mga, kasi parang sa pagkakaalala ko merong 3 araw, no, na ibinigay sa kanila ang ICC. Correct me if I'm wrong kung 3 araw o higit pa na makabisita po sila, no, madagdagan yung araw ng pagbisita nila dito sa detention center, no. So pagka umuwi naman si VP Sara, kagaya na ngayon na nandito siya sa Pilipinas, ay yung isa naman niyang kapatid ang pupunta doon. At after nyan, yung ibang mga kapatid ni dating Pangulong Duterte, kagaya nung nakaraan si Sir Bong Duterte, no, talaga namang napakagastos mga kababayan. At hindi biro, no, hindi naman peso ang pinag-uusapan natin dito, no. Alam naman natin na napakasimple ng naging pamumuhay ni dating Pangulong Duterte at hanggang sa ngayon, no, na siya po ay kasalukuyang simpleng mamamayan na lamang po, ay talagang makikita niyo yung pagiging simpleng tao nito, no. At ito, kung sakaling matutuloy talagang maibenta itong kanilang ancestral house, 'di ba? So ibig sabihin wala talagang pera itong mga Duterte, no, dahil kung sila ay kumamkam sa kaban ng bayan, ba't kinakailangan pa nilang ibenta itong kagaya nitong ancestral house na maraming history o maraming mga memories yung nandito, no. So para sa kanila mabigat din tong decision na to. At hindi ko alam kung totoo nga ba to, pero kung sakaling totoo itong mga picture, mga larawan na kumakalat ngayon sa social media, ay nakakalungkot, no, na ganito ang sasapitin. At may mga nabasa nga ako sa comment section na kung ito man ba ay totoo, paano na lang kung makauwi si Tatay Digong, saan siya titira, no. So for sure naman hindi naman siya papabayaan ng kanyang mga anak at may mga kanya-kanya namang tirahan yun, no. Pero isa sa mga masakit mga kababayan, yung ancestral house nyo ay ipagbili, no, dahil lang sa kinakailangan nyo talaga ng pera. So ayan mga kababayan, no, comment down below kung ano yung masasabi ninyo patungkol dito sa nangyayari po sa pamilya Duterte, no. Grabe, sobra po talaga yung panggigipit sa pamilyang ito. Talagang hanggang kaduluduluhan talaga ay tila ano talaga sila, iniisa-isa, and also lahat ng pwedeng gawin na panggigipit ay gagawin sa kanila. So yun lang yung mga nababalitaan natin, lalong-lalo na dyan sa tagapagsalita dyan sa Malacanang, no, na talagang walang araw, walang press con na hindi siya nagsalita against po sa dating administrasyon. At halatang halata talaga na
talagang tinitira talaga itong pamilya Duterte. Pero syempre hindi naman basta-basta ang agila ng Davao na si VP Sara, talagang papatulan at papatulan din talaga sila. Pero sabi nga po ni VP Sara Duterte, hangga't maaari wag na nga daw patulan kasi nga puro nga daw basura yung lumalabas sa kanilang bibig. Parang kumbaga garbage in, garbage out. 'Di ba? Yun nga yung term ni VP Sara Duterte dito sa tagapagsalita diyan sa Malacanang. So, masakit na makita na ganito yung sinapit ng dating Pangulong Duterte, pero makikita naman natin na ang ating Vice Presidente ay nananatiling matatag, no? So para sa akin, kung ako yung anak niya, no? Parang ang hirap naman itago nung tunay niyang nararamdaman na alam ko nasasaktan din to, syempre anak to 'di ba? Wala namang gustong anak o wala man sa atin na gugustuhin na ganito ang gawin sa kanilang mga magulang, no? Pero syempre si VP Sara Duterte ay nakapangako at ang kanyang buhay ay nakaalay yan sa bansang Pilipinas, sa ating mga mamamayang Pilipino, hindi lamang po sa kanyang ama. Kaya siya po ay patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga panggigipit, no? Makikita naman natin yan yung mga proyekto po ng Office of the Vice President na in some ways, no, nararamdaman pa rin natin yung tulong nila, kagaya ng mga libreng sakay, yung mga bus na nakikita natin na OVP. Malaking tulong po yan, yung mga libreng sakay na yan, lalo na sa mga commuters na halos sakto lang yung pamasahe at maliit lang din naman ang kinikita. So malaking bagay po itong ginagawa ng Office of the Vice President. And also yung pinakagusto ko po yung pagtatanim nila ng mga puno, no, sa bansa, dahil ito yung mga proyekto na medyo nakakaligtaan na, no, at hindi masyadong nabibigyan ng pansin dahil nga hindi siya masyadong na-expose. So dahil dito sa ginawang inisyatibo ng Office of the Vice President, so sana maraming mas ma-encourage, lalo na yung mga kabataan, na mahalin yung inang kalikasan, no. So hanggang dito na lang muna mga kababayan, no. Maraming salamat po sa inyo. So pinakita ko lang sa inyo itong bandang dulo, yung tumatayo po si VP Sara Duterte kasama po si Mayor Isko Moreno Dumagoso dyan sa isang campaign rally po sa Tondo. So ayan, magandang simula ng pag-upo po din ni Yorme Isko sa darating na Lunes. So muli maraming salamat po sa inyo mga kababayan, at God bless po sa inyo.